Oy Mars, buhay ka pa pero mukha ka ng patay. Ayos ka lang ba, ha? Oo. Ayos lang ako. Asa ka napapansin ko, parang pumapayat ka. Kumakain ka pa ba? Oy, dahan-dahan lang. Diyos ko naman, Day. Ginugutom mo ba sarili mo? Muntikan ka nang matumba, kaloka ka. Ayos lang. Medyo nahilo lang ako kanina. Tsaka... Hoy, te. Saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang shift natin. Hoy! Marian! Ayos ka lang ba? Baka kung ano na yan, ha? Magpatingin ka na kaya sa doktor. Pare ko naman, bakit naman diyan ka pa sumuka sa basurahan? Basurahan lang yan ng mga papel, Day. Pasensya na. Hindi ko na kasi talaga kaya. Grabe ka, ha? Naligo naman ako. Mabaho ba ako? Kaya ka ba nasuka? Sorry. Pasensya na talaga. Hindi ko nga alam eh. Para yatang dumadalas ang pagkahilot pagsusuka ko. Nawawalan din ako ng ganang kumain. Mare, bakla ka? Hindi naman kaya buntis ka? Kasi di ba, kinuwento mo sa akin na, alam mo na, yung may nangyari sa inyo ng boyfriend mo. Ha? Hindi naman siguro ako buntis. Ano ka ba? Baka ano lang. Stress. Oo, stress lang to kasi 'di ba? Alam mo naman na dito sa trabaho natin sa pabrika, grabe sa overtime pero yung sahod ang liit pa rin. Ay, true lalo ka naman dyan, Day. Pero magpa-check up ka, ha? Baka kasi may laman na pala. Napalunok na lamang si Marian sa mga sinabi ni Mario. Alam niyang posibleng ang totoong hinala nito. Baka nga buntis siya. Pero 21 pa lamang siya. Alam niyang hindi pa niya kayang buhayin ang bata sa sinapupunan niya kung sakali. Lalo pat hindi rin sila okay ng kasintahan niya. Uy, si ma'am, papunta rito. Umayos ka, bilis. Baka pagalitan na naman tayo niyan eh. Mars, yung sarili mong ayusin mo dahil mukha kang ginahasa. Gulo-gulo pa ang buhok mo, oh. Talaga ba? Teka. Ito, ayos na ba? Oo. Ay, morning, ma'am. Afternoon po pala. Che, is na berang frog to. Na-promote lang naman dahil nilang disig, boss. Uy, baka mamaya marinig ka. Gusto mo bang mawala ng trabaho? Sige ka, ikaw rin. Che? Baka lang to. Tara na nga, bilisan na natin. Sure ka ba? Okay ka na? Oo nga, ayos na ako. Ay, nga pala. May bagong bukas na karinderya dyan sa kabilang kanto. Doon tayo kumain mamaya. Balita ko kasi masarap daw ang luto doon. Sige, doon tayo kumain. Kumain ka, ha? Payat mo na, oh. Baka kunin ka na ni Lord, wala na akong mare. Oo nga, kakain tayo doon mamaya. Matagal nang magkaibigan sina Marian at Mario. O mas kilala bilang Maria, ang kumari niyang Becky. Lumaki silang magkasama dahil magkapatid ang kanilang mga ina. Kaya't natural na nabuwang malalim nilang samahan. Pareho silang hindi nakapagtapos ng pag-aaral at ngayon ay nagtatrabaho sa isang pabrika ng papel. Mare, paabot nga ako ng gunting. Marian! Ha? Ayos ka lang ba talaga? Ang putla mo! Umupo ka nga muna kaya. Medyo. Parang umikot lang ang paningin ko. Pahinga ko lang to. Sigurado ka ba? Punta kaya muna tayo sa klinik. Hindi na. Pahinga ko lang to saglit. Mawawala rin to. Sige. Pahinga ka muna dyan. Ako na lang muna tatapos nung sayo. Pareho silang natigilan
nang biglang umalingaw-ngaw ang boses ng boss nila na parang pinaglihi sa sama ng loob. Pinigalitan sila nito dahil nakatanga lang daw sila. Sinubukan pang magpaliwanag ni Mario pero hindi siya pinakinggan nito at binantaan pa silang tatanggalin sa trabaho. Nye. Leche, kala mo kung sinong santo. Huwag mo nang patulan. Tama naman siya eh. Oras ng trabaho ngayon kaya hindi tayo dapat nakatanga lang. Ay, siya. Tumayo ka na dyan. Akin na nga, alalayan na kita. Kawawa ka naman. Salamat ha. Oo na. Asya, bilisan na natin at baka makita na naman tayo ng bakulaw na yun na nakatanga. Ay, nga pala, yung gunting, paabot. Yung gunting? Teka lang ha. Gunting. Mabilis na napakapit si Marian sa lamesa nang biglang makaramdam ng matinding pagkahilo. Kasunod ang pagputi ng kanyang paningin. Narinig pa niya ang sigaw ni Mario bago siya matumba. At bago mahimatay, may nakita siyang isang alay na nakasuot ng kaparehong uniforme. Hindi pamilyar, ngunit nakangiti ng nakakakilabot sa kanya. Paggising niya, Nasaan ako? Nandito ka sa klinik, Day. O ano, kumusta ka? Ayos lang. Dahan-dahan lang kasi, kaloka ka naman. Ano palang sabi ni Nurse Jim? Sabi ni Nurse Jim, bumaba raw bigla yung BP at sugar level mo kaya ka nawala ng malay. Sabi rin niya, magpahinga ka, kumain na maayos at huwag muna magpupuyat. Ikaw pa naman, grabe kung bugbugin mo yung sarili mo sa trabaho. Para namang yayaman tayo rito, Mars. At saka nga pala, binigyan ka rin niya ng referral para ma-check up ka ng doktor para sigurado. Lalo na't sinabi ko sa kanya na nagsuka ka kanina. Ganon ba? Ay, teka, huwag ka munang tumayo. Okay na ako. Kailangan na nating bumalik sa trabaho. Hindi, ako lang babalik sa trabaho. Ikaw, dito ka, magpahinga. Pero, Marian! Huwag na matigas ang ulo, Mare. Ayaw mo naman sigurong mamatay na maaga, no? Huwag mo naman akong iwan, Mars. Wala na nga tayong mga magulang, pati ba naman ikaw susunod agad sa kanila? grabe ka naman. Mamatay agad. Ay siya, diyan ka lang. Oo na. Pagkatapos noon umalis na si Mario. Naiwan naman si Maria na wala nang nagawa kundi magpahinga. Alam niyang papagalitan siya nito kapag nagpumilit pa. Kinahapunan kahit maaga pa, nagpaalam na si Mario sa kanilang boss na mauuna nang umuwi dahil sa kalagayan ni Mariana. Pinayagan naman sila sa tulong na rin ni Nurse Jim. Hoy, sabi mo sa akin kung nahihilo ka, ha? Oo. Sandali. Saan ba talaga tayo pupunta? Parang hindi naman dito yung daan papuntang sakayan natin. Dadaan muna tayong ospital. Kailangan mo matignan ulit, no? Ha? Okay naman na ako . Huwag na nga matigas ang ulo mo. Para sa'yo rin naman to. Dagdag gastos lang naman kasi yan. Aray! Bakit mo naman ako kinurot sa tagiliran? Sakit na . Gaga ka kasing babaita ka. Concern na nga ako . Ikaw pa itong maarte. Ayaw mo ba malaman kung ano nangyayari dyan sa katawan mo? Oo na nga po, kuya. Yak! Kuya! Sa ganda kong to, kuya! Pero seryoso, hindi na naman kasi talaga kailangan . Pagtatalunan na naman ba natin to? Bakit na naman? Ang baho. Bilisan natin. Hindi ko gusto yung amoy ng paksiw. Ang baho.
Ha? Eh di ba paborito mo yon? At saka, ang bango kaya. Nagutom tuloy ako. Di ko na kaya. Bilisan natin. Ayoko nung amoy. Ang baho. Bakla ka? Ay, hindi kaya talagang buntis to? Oh, bakit na naman? Parang biglang nanikip yung dibdib ko. Ha? Ito na nga ba sinasabi ko eh? Hoy, teka lang. Konting kehembot na lang oh. Ayan na yung ospital. Mario, parang nahihilo na naman ako. Ha? Ha? Bakla ka talaga ng taon. Sandali. Teka, ano? Kuya! Kuya, tricycle! Tricycle! Kuya, patid naman kami dyan lang sa ospital. Mahihimatay na kasi itong kasama ko eh. Mario! Hoy, teka, ito na, kaloka ka. Ine-stress mo talaga ang beauty ko. Muling nagdilim ang paningin ni Mariana at nawala ng malay. Pagkagising niya, nasa ospital na siya. Una niyang nakita si Mario. Nakakunot ang noo. May konting ngiti sa labi. Halatang nag-aalala. Pero pilit pa rin nagpapatawa para hindi siya kabahan. Gising ka na? Anong nangyari? Anong sabi ng doktor? Mare, huwag ka mabibigla ha. Ha? Anong wag mabibigla? Bakit? May taning na ba ang buhay ko? Gaga? Wala. Buntis ka lang. Anong buntis? Ayan, nadulas tuloy ako. Nagbibiro ka lang, di ba? Ay sana nga. Anong ibig mong sabihin? Buntis ka. Yun ang sabi ng doktor. Kaya ka raw parating nahihilo, nagsusuka, nagiging sensitive ang pang-amoy dahil daw sa hormonal changes gaya ng pagtaas ng HCG. G ba yun? Ay basta yun, tsaka estrogen. Hindi ako pwedeng mabuntis, Mare. Alam mo yan. Hindi. Shh, naiintindihan ko. Sarili ko nga eh. Hirap na akong buhayin. Paano pa yung magiging anak ko? Nandito naman ako eh. Si Ding ang tatay ng anak mo. Mare, hindi ako pwedeng mabuntis. Ayoko nito. Ayoko. Hindi ako buntis, di ba? Baka nagkamali lang sila. Tahan na. Di naman kita iiwan eh, ha? Tutulungan kita dyan. Tahan na. Hindi. Shh! Nandyan na yan eh. Wala na tayong magagawa pa. Ay, Marian, hindi ko alam kung ngayon ko dapat itanong to pero... Mario! Alam ko mahirap at masyado tong biglaan, Mare, pero kailangan natin tong harapin. Ano bang plano mo dyan sa bata? Hindi ko alam. Alam na ba ni Ding ang tungkol dito? Mario naman eh. Maria, Gaga. Puro kakalokohan.
Paano ko naman daw sasabihin kay Ding, Aber? Ngayon ko nga lang din nalaman, di ba? Ay, oo nga pala. Pero at least, napangiti kita, ha? Ewan ko sa'yo. So, ano nga ang plano mo? Sasabihin mo sa kanya. Ay, aba, siyempre dapat lang, di ba? Karapatan niya yan. Anak niya kaya yan. Hindi ko alam. Nung huling pag-uusap kasi namin, nagkasagutan kami. Nakapagbitaw ako ng masasakit na salita sa kanya. Ay, ganun ba? Marian, huwag ka sana magagalit sa akin, ha? Ha? Bakit naman? Kasi, nung nalaman kong buntis ka pala, tinawagan ko si Dingy. Pinapunta ko siya rito. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? Kasi karapatan nga rin niyang malaman. Ano raw sabi niya? Pupunta ba siya? Susubukan daw niya. Dapat di mo na ginawa yun eh. Tanong mo nga kung pwede na ba akong ma-discharge. Di ako komportable dito sa ospital. Galit ka ba? Sabi ko nga. Ay sige, sandali lang. Diyan ka lang ha. Itatanong ko kung pwede ka nang ma-discharge. Oo. Ding, anong... Tinawagan ako ng pinsan mo. Kamusta ka? Ayos lang naman. Akala ko, hindi ka na pupunta eh. Totoo ba? Buntis ka? Oo. Mare, sabi ng doktor... Ay, Ding. At pasensya na. Nag-uusap pala kayo. Maiwan ko muna kayo, ha? Huwag na. Paalis na rin naman ako eh. Ha? Pero, kararating mo lang na, di ba? Oo nga. Pumunta lang ako para sabihing hindi pa ako handang maging ama, Marian. Sorry. Ano? Masyado pa akong bata. Marami pa akong gustong gawin. Pasensya na, pero... Ano? Paano naman ako? Inisip mo man lang ba ako? Magkaedad lang tayo. Palaglag mo na lang kaya. Teka lang, ha? Teka! So, sinasabi mo ba na hindi mo pananagutan ng pinsan ko? Pasensya na. Hindi pa talaga ako handang maging ama. Ibang klase din pala to eh. Mare, pigilan mo ko. Masasapa ko tong jowa mo. Pasensya na talaga. Teka, sandali! Ding! Ding! Sira ulo yun ah. Hoy! Bumalik ka rito! Pasalamat talaga siya nasa ospital tayo kasi kung hindi, kanina ko pa yung tiniklo. Babakla-bakla lang ako. Pero wag niya akong binibwisit leche siya. Ay naku, kalurky. Nai-stress na naman ang beauty ko. Shh, tahan na, Mare, tahan na. Ako na ang aako sa anak mo. Ako na lang ang magpapakatatay sa kanya. Kasi tarantado yung tatay niya eh. Huwag ka na umiyak, Mare. Naiiyak na rin tuloy ako eh. Mario, baka tama si Ding. Ha? Paano siya naging tama? Tama ba na iniwan ka niya? Natalikuran niya magiging anak niyo? Hindi. Baka tama siya. Baka tamang ipalaglag ko na lang to. Ano? Sandali.
Teka, pag-isipan mo muna yan. Hindi ko rin naman kayang palakihin to mag-isa eh. Hindi ka naman mag-isa, Mare. Kasama mo naman ako. Pwede tayo magtulungan. Ang akin lang naman, wala namang kasalanan ng sanggol dito. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Ay, naiintindihan ko. Hindi mo naman kailangan magdesisyon agad eh, ha? Shh, shh, tama na. Tahan na. Tahan na. Ay, saka nga pala, sabi ng doktor, may ilang test pa raw na kailangan gawin bago ka palabasin. Pero gusto ko na talagang umuwi, Mario. O sige, kakausapin ko na lang ulit yung doktor. Diyan ka lang muna, ha? Oo. Saglit na naiwang mag-isa si Mariana. Nakaupo sa gilid ng kama. Hawak-hawak ang kumot na parabang yun na lang ang natitirang sandalan niya. Ngunit mabilis siyang naalerto nang maramdaman na parabang may nanonood sa kanya. Inikot niya ang mga mata sa paligid, ngunit wala namang kahit na sinong naroon. Guni-guni ko lang ba yun? Ano na bang nangyayari sa akin? Kanina sa pabrika, may nakita akong nakakatakot na ali bago ako mahimatay. Pero, posible rin namang guni-guni ko lang yun. Matagal na akong nagtatrabaho sa pabrika at kilala ko na halos lahat ng trabahador doon kaya... Ay, ano bang iniisip ko? Oh, Mario, ano? Kumusta? Anong sabi? Pwede na raw ba akong umuwi? Oo, pwede na raw. Nag-sign na rin ako ng waiver, kaya makakalabas na tayo. Ay, mabuti naman kung ganun. Oh, dahan-dahan lang. Sigurado ka bang ayos ka na? Wala naman akong pagpipilian eh. Tayo na. O sige, ayusin ko lang itong mga gamit natin. Ah, siya nga pala, may mga resetang binigay sa'yo ang doktor. Inumin mo raw yon para healthy ang baby mo. Oo, sige. Bilhin natin ha. Tulungan na kita. Gusto ko nang makauwi at makapagpahinga. Ay, hindi na. Tapos na rin ako mag-ayos. Ano, tara na? Ako na magdadala niyan. Hindi, kaya ko na to. Ay, hala ka bakla. Bakit? Hindi pa pala tayo naghahapunan. Nagre-reklamo na yung mga bulati ko sa tiyan. Kain muna tayo doon sa sinabi kong karinderya, ha? Kakain pa tayo? Oo, di ka pa ba nagugutom? Medyo nagugutom na nga rin ako eh. Oh, yun. Ano, gusto ko ng pork barbecue, sinigang, mukhang masarap din. Tapos, ay ano pa ba? Seryoso ka ba? Ikaw yata yung buntis sa atin eh. Ito naman ang seryoso. Pinapatawa lang kita. Tara na nga. Pabirong hinila ni Mario ang kamay ni Mariana at wala na itong nagawa pa kundi ang sumunod. Pagdating nila sa karinderya, hindi pa man sila tuluyang nakakapasok ay sinalubog na kagad sila ng halimuyak ng sari-saring putahe. Kasabay nito ang maingay na halakhakan at usapan ng mga taong abala sa pagkain sa loob. Bango. Lalo tuloy ako nagutom. Buti na lang ilang kembot na lang yung karinderya mula sa ospital. Mario, sandali lang. Oh, bakit? May problema ba? Hindi ka ba naiinitan? Ha? Hindi naman. Ang init eh. Tsaka halo-halo ang amoy.
Ang baho. Mars, ganun talaga. Nasa karinderya na tayo eh. Ay, ganito na lang. Bibili na lang ako ng ulam tapos sa bahay na tayo kumain. Carrie? Hindi. Sige na, ayos lang. Dito na lang. Sigurado ka? Oo. Sigurado ka, ha? Sige, doon tayo. Upo ka muna dyan, ha? O-order lang ako. Oo, bilisan mo. Ay, ano pala sa'yo? Kahit ano, ikaw na bahala. Sigurado ka? Oo. Pagkalis ni Mario, hindi pa rin mapakali si Mariana. Ramdam niya ang init na tila sumisilab sa kanyang katawan. Panay rin ang paglinga-linga niya sa paligid. Pakiramdam niya kasi, para bang may mga mata na namang nakamasid sa kanya. Ilang sandali pa, bumalik na si Mario. Bit-bit ang mga in-order nito. O ayan, Mars. Hindi na ako umorder ng paksiw dahil alam kong ayaw mo ng amoy nun. Bango. Kain na tayo. Hoy, Marian, ayos ka lang. Kanina ka pa balisa dyan ah. Ha? Oo, kain na tayo. Pinagpapawisan ka oh. Baka gutom lang ako. Hoy, ito. Kumain ka ng marami. Aray, Bakit? Ano na naman ba? para kasing biglang humilab ang tiyan ko. Ay, dapat pala hindi muna tayo umalis ng ospital. Kaloko ka talaga. Oy, paano ba? Ano, dadaling ba kita uli sa ospital, ano? Ayos lang. Baka kailangan ko lang magbanyo. Oy, sige. Sasamahan na kita. Ayun. Doon yung CR, oh. Lali ka. Dahan-dahan lang. Ayan. Ay, sasamahan ba kita hanggang loob? Ay, ano ba yan? Manang dahan-dahan naman. Buntis yung kasama ko, oh. Pasensya na. Ayos ka lang ba, Marian? Oo, ako na lang ang papasok sa loob. Sigurado ka? Oo, Dahan-dahan lang ha, baka madulas ka. Pagkapasok ni Marian sa CR, dali-dali siyang pumasok sa cubicle. Pero bago yun napansin niya ang alin na sumagi sa kanila kanina. 3 ang cubicle, pero nakatayo lamang ito roon na para bang may hinihintay. Nakatalikod ito at may suot na itim na balabal, kaya hindi niya maaninag ang mukha. Balak pa sana niya itong lapitan, pero biglang humilab ulit ang tiyan niya. ano bang problema ng tiyan ko? Ha? Kaninong pa yan? Siya ba yung babae kanina? Anong ginagawa niya sa tapat ng cubicle ko? Wala namang ibang gumagamit dun sa dalawa pa. Diyos ko. Mars, kumusta ka dyan? Ayos lang! Nasaan na yung paa ng babae? Ano bang nangyayari? Ganito ba talaga pag buntis? Hindi ba't parang masyado pang maaga? Aray! Oy, Mars! Pasok na ba ako dyan? Anyari sa'yo? Ha? Medyo masakit pa rin yung tiyan ko eh. Baka naman nadudumi ka lang. Hindi, pero naiihi ako. O di umihi ka. Eto na nga eh. Aray. Bakit ganun? Mahapdi kapag umiihi. Ay, ang alin, Mare. Diyos ko, pinag-aalala mo na naman ako.
Pasok nga kaya ako dyan. Yung ano ko, kumikirot. Bakit ba, Mars? May dugo. Ha? May ano? Nakunan ba ako? Bakit may kasamang dugo ang ihi ko? Papasok na ako dyan. Hindi! Wala! Ayos lang. Teka, bakit walang flush? Pampihira naman, oh. Bakit ngayon pa? Mars, ano na? Ito na! Magfa-flush na lang ako, kaso walang tubig. Sa lababo, baka meron. Saglit na lumabas si Marian para kumuha ng tubig sa lababo. Paglabas niya, wala na roon ang alay kanina. Sakto namang may tabo, kaya yun ang ginamit niya para sana buhusan ng inodoro. Ngunit pagbalik niya, gano'n na lamang ang gulat niya nang makita ang ali roon na nakayuko sa may inodoro kung saan siya umihi. Ay, Diyos por Santo! Mars, anyari? Ano ang ginagawa niyo? Bakit ho kayo nakadungaw dyan sa inidoro? Mars, pinag-aalala mo ko. Ano na nangyayari dyan? Yung alay kasi... Nahulog yung barya ko sa sahig at gumulong rito banda. Hinahanap ko lang. Barya? Parang wala naman akong narinig na nahulog ah. Tiles ang sahig kaya imposibleng di ko narinig. Ayun, nandito lang pala yung barya ko eh. Pasensya na ha. Mars, pumasok na ako. Anong problema nun? Nakakatakot siya. Ayos. Diyos ko. Bakit may dugo sa inidoro? Kumalma ka nga. Sa akin yan. Teka, huwag mo sabihin. Nakunan ka? Hindi naman siguro. Konti lang yung dugo eh. Halika na, huwag mo nang buhusan yan. Sandali, saan ba tayo pupunta? Sa ospital, ipapatingin na kita ulit. Baka mamaya nakunan ka na pala o kung ano na yan. Huwag ka ngang over dyan. Ayos lang ako. Baka may UTI lang. Sabi kasi nila, common daw yung UTI sa mga buntis. Baka ganun lang. Hindi, mas mabuti na yung sigurado tayo. Hindi na nga. Balikan na natin yung pagkain natin doon nang makakain at makauwi na. Gusto ko na talagang magpahinga. Pero... Please, Mario. Ay, okay, fine. Oo na. Pero bukas ha, dadaan ulit tayo sa ospital para ipatingin yan. Saka na lang. May pasok tayo bukas. Anong saka na lang? Hoy, Day, mas mabuti na yung mapatignan mo na yan ngayon para makasigurado tayo. Baka mamaya mas malala pa pala yan. Di mas napagastos pa tayo. Oo na. Pero maiba ako. May narinig ka bang kalansing ng pera kanina sa sahig? Ha? Wala naman. Bakit? Dahil ba dun sa ali? May ginawa ba yun sa'yo? Naku, hindi ko pa naman nakita ang mukha dahil sa suot niyang itim na balabal. Hindi, wala naman. Nagtataka lang kasi ako sa dahilan niya eh. Kasi kanina, paglabas ko ng cubicle, wala namang tao. Tapos pagbaling ko ulit, pagbubuhos na sana biglang nandun na siya. Ano bang ginagawa niya? Wala. Nakadungaw lang siya sa bowl. Parang inaamoy niya. Hindi ko alam. Pero dito talaga, Mario. As in nakasubsob yung mukha niya sa inidoro. Ew! Nang nandyan pa yung dugo at ihi mo? Oo. We, sigurado ka ba dyan kaloka ha? Oo nga. Kaya nga nagtataka rin ako eh. Saka hindi lang yun. Kanina habang umiihi ako, nakita ko yung paa niya sa siwang sa baba ng pinto. Kinikilabutan naman ako sa iyo, Mars. Sigurado ka ba talaga dyan? Sigurado ako.
Bakit naman ako gagawa-gawa ng kwento? Sige nga. Pero hindi kaya... Aswang yun? Aswang? Nasa syudad tayo. Paano may aswang dito? Hoy, ano ka ba? Kahit saan may aswang. Baka nakakalimutan mo. Tao pa rin sila, kaya ikaw, mag-iingat-ingat ko. Mahirap na. Ay, kinikilabutan na tuloy ako. Tara na nga. Basta bukas dadaan tayo ng ospital. Saglit na napaisip si Marian sa sinabi ni Mario. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, isang malamig na kilabot ang biglang gumapang sa likod niya. Dahilan para matahimik siya buong hapunan. Habang si Mario naman ay panay pa rin ang kwento. Pag-uwi nila, dahil na rin sa matinding pagod, agad siyang nakatulog. Pero sa kalagitnaan ng pagtulog niya, Mario, ano ba? Huwag mo ang hilahin ang kumot ko. Ano ba? Sinabing huwag mong hilahin ang kumot ko eh. Wag! Wag! Lumayo ka! Layo! Ay, ano nangyari? Sino yun, ha? Panaginip lang. Panaginip lang pala. Ay, ano ba naman, Mare? Sarap na ng tulog ko eh. Ano ba yung napanaginipan mo? May matandang babae daw na nakadungaw sa akin. Kulay pula ang mga mata. Tapos, mahaba ang dila at naglalaway. Parang totoo. Panaginip lang yun. Hindi yun totoo. Sige na, tulog na ulit tayo. Pero parang totoo talaga eh. Shh! Panaginip lang yun. Sige na, higa na. Pero hindi mo ba talaga hinila ang kumot ko? Hindi, may sarili akong kumot oh. Wala yun. Tulog na ulit tayo, ha? Antok pa talaga ako. Umaga pa tayo bukas. Pero... Shh! muling sinubukang matulog ni Mariana. Pero kahit na anong pikit niya, parang may kung anong pumipigil sa kanya para makatulog. Panay lang ang pag-ikot-ikot niya sa higaan. At sa tuwing ipipikit niya ang mga mata, ay nakikita pa rin niya ang itsura na matanda sa panaginip niya. Mars, ano ba? Antok pa yung tao. Tulog ka na. Hindi ako makatulog eh. Ano yun? Narinig mo yun? Parang may kumaluskos. Wala yun. Ano, pusa lang yun. Eh paano kung hindi? Huwag mo ang tinatakot ang sarili mo, bakla. Wala yun. Ayun na naman. Meron talaga eh. Parang dun sa bintana galing. Mario, silipin mo naman oh. Sinabi na nga pusa lang yun eh. Teka lang. Oh. Wala namang kahit na ano rito. Wala nga. Mas lalo pang binuksan ni Mario ang bintana para ipakita kay Maria na wala talagang kahit na ano roon. Pero mabilis na natigilan si Mariana nang may makita siyang anino ng tao na mabilis na dumaan sa bintana. May nakita ako! May dumaan! Ha? Huwag kang nga magbiro ng ganyan. Sino namang dadaan eh? Nasa second floor tayo. Meron talaga! May nakita ako! Mabilis! Dumaan pa ganun oh! Guni-guni mo lang yun. Wala namang kahit na ano o sino dito. Bakit? Ha? Wala. Isara na natin tong bintana ha. Tapos matulog na ulit tayo. May nakita ka no? Wala! Tulog na tayo!
Ano yun? Parang may pagaspas ng pakpak. Mario! Shh! Diyan ka lang. Kukuha ko ng asin. Sasama ako! Sige, tara, bilis. Mario! Mario, may kumalampag sa bubong! Anong gagawin natin? Magpakatatag ka, ha? Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Kung iniisip mo magagalaw mo ang pinsan at pamangkin ko, nagkakamali ka! Mario! Parang lalo mo lang siyang ginagalit eh! Hindi kami natatakot sa'yo! Bilis, kunin mo yung asin! Ay! Mario! Akin ang asin! Bilis! Mario! Anong gagawin natin? Aray! Ang tiyan ko! Teka, diyan ka lang sa ginawa kong bilog na asin. Sandali! Saan ka pupunta? Aray! Kukuha ng bawang. Sabi nila, takot daw doon ang aswang. Mario! Ang sakit ng tiyan ko! Aray! Hindi ako natatakot sa'yo. Ito sa'yo. Mario! Wala kang makukuha rito. Maghanap ka na lang ng iba. Lagot. Ubus na ang asin. Aray! Sa cabinet. May asin doon. Diyan ka lang. Ito, bawang. Huwag kang alis dyan. Ang tiyan ko! Mario! Mario, ang bintana sa lababo! Ha? Hindi ko ba nasara yun? Paano? Sabay silang natigilan nang biglang marahas na bumukas ang bintana. Kasunod noon ang malakas na sigaw mula sa labas. Buong tapang na kinuha ni Mario ang kutsilyo. Handa na sanang sumugod. Pero bigla siyang napapikit nang may liwanag na tumama sa kanyang mga mata. Ano yan? Saan galing ang ilaw? Hindi ko alam. Wala akong makita. Teka, huwag kang lumapit! Mario! Sisilipin ko lang. Parang sa baba galing ang ilaw eh. Mario! Dahan-dahang lumapit si Mario sa bukas na bintana. At sa takot ni Mariana na may mangyaring masama sa pinsana, ay sumunod din siya. Pagdungaw nila, unang bumulaga sa kanila ang mga kapitbahay na nagkakagulo. Inakala ng mga ito na may magnanakaw, kaya naalerto rin sila. Ay, sila lang pala. Ay, Kalabaw! Mari naman, bakit ka sunod? Di ba sabi ko doon ka lang sa bilog? Wala na. Wala na yung tunog. Wala na rin yung sakit ng tiyan ko. Ayos lang ba kayo dyan? Oo, ayos lang kami. Mabuti na lang talaga at nagising yung mga kapitbahay natin. Pero di ba sinabi ko naman sa'yo na huwag kang umalis doon sa bilog? Mario! Shh! Oo na. Huwag ka nang umiyak. Pero dapat, hindi ka pa rin talaga lumabas sa bilog. Natakot ako eh. Ay, masakit pa ba yung tiyan mo? Hindi na. Mabuti naman. Babalik pa kaya yung aswang? Takot niya lang. Sigurado ka ha? Okay ka na? Oo. Loka? Naubos tuloy yung asin natin.
Ano, tara na. Tulog na ulit tayo. Bukas na lang natin ligpitin yan. Teka, yung bintana. Ay, oo nga pala. Matapos nilang masigurong nakasara na ang lahat ng bintana, saka pa lamang sila natulog ulit. Naging tahimik naman ang buong gabi nila, pero maya't maya pa rin nagigising si Mariana sa takot na baka bumalik ang aswanga. Kinabukasan na, maaga silang nagising. Mars, good morning. Teka, bakit hindi ka pabihis? Hindi tayo papasok ngayon. Ano? Bakit hindi? Pupunta tayong ospital. Papatignan kita. Ha? Ayos naman ako ah. Marian, dinugo ka kahapon. Sumakit rin yan tiyan mo. At higit sa lahat, muntik ka ng malapa ng aswang kagabi. Mas okay na yung matignan ka para makasiguro tayong healthy ka at yung baby mo healthy rin. Pero, At kung may UTI ka nga, di aba, mas lalong kailangan mo matignan. pero paano yung trabaho natin? Tinawagan ko na si Julia. Sinabi ko sa kanya na may emergency tayo kaya hindi makakapasok. Pero Mario, Huwag mo na ako Marian. Kumain ka na riyan. Naggulay ako para makahigop ka ng sabaw. Maganda daw yan para sa mga buntis. hindi mo naman kailangan gawin to eh. Ay, si bakla, nagdrama. Nabuntis lang, naging iyakin na. Ay siya, tama na nga yan, kumain ka na. Bigla tuloy nakaramdam ng konsensya si Mariana dahil sa pag-aalagang ibinibigay ni Mario. Balak niya sanang ipalaglag ang bata. Ngunit dahil sa mabuting trato ng pinsana, ay mas napag-isip-isip niya mas tama sigurong ituloy na lamang ang pagbubuntis. Pagdating nila sa ospitala, doon nila nalaman na may UTI nga si Mariana, dahilan ng kanyang pagdurugo. Oh, Mars ha, iinumin mo itong mga nireseta sa'yo ng doktor. Huwag nang matigas ang ulo. Opo, ate. Ate, hindi kuya. Ganda talaga ng mari ko. Pakasalan na lang kaya kita. Kasi sira ulo yung jowa mo eh. Hindi ka kayang panagutan. Gaga, magpinsan tayo no? Ay, ayaw mo nun? Family tree. Anong family tree? Family stroke kasi. Ay, parehas na rin yun. Ewan ko sa'yo, puro kakalukuhan. Pero alam mo, Mars, excited na ako. Magiging nanay na tayo. Ha? Bakit? Bakla ka? May nabuntis ka? Ha? Wala! Gaga! At saka kadiri! Ang tinutukoy ko, yung nasa tiyan mo. Ah, Huwag mong ipalalaglag yan, ha? Ako na lang magiging mamita niya. O kaya, ampunin ko na lang siya. Tutal, pamangkin ko naman yan. O, di ba? Kadugo pa rin. di na kailangan. Ay, ano ibig mo sabihin? Hindi mo naman ako hahayaang mag-isa, di ba? Tutulungan mo naman akong palakihin siya, di ba? Oo naman. Hindi ko na siya ipapalaglag. Talaga? Oo. Yun! Ay, teka. May tumatawag. Sino? Ay, akalain mo yun? Ang walang kwentang tatay ng anak mo. Sagutin mo ba? Sige. Oh, Hello, Ding. Marian, kumusta ka? Nabalita akong nangyari sa inyo. Muntik na raw ko yung manakawan. Anong sasabihin ko? Sabihin ko ba yung totoo? Pero baka hindi naman siya maniwala. akin na nga. Hello? Hello, Mario. Nasaan na si Marian? Galit pa rin ba siya sa akin? Kumusta kayo? Kumusta ang mag-ina ko? Ayos naman kami. Ay, nag-aalala ka pala sa mag-ina mo. Huwag kang mag-alala. Kahit hindi mo panagutan ng bata, ako na lang ang magpapakalalaki para sa'yo.
Oo, bakla ako. Pero kaya kong panagutan ng anak mo. Ikaw, lalaki ka nga pero wala ka naman bayag. Leche, kaimbierna ka. Yan ang bagay sa'yo, babaan ng telepono. Bakla ka? Hindi naman kaya sobra ka naman. Nangangamusta lang naman yung tao. Ay, Mars, huwag mo sabihin sa akin na sa kabila ng mga sinabi niya sa'yo magpapakamartir ka pa rin. Hindi naman sa ganun. Pero siya pa rin naman ang ama ng anak ko. Oh, may tumatawag na naman. Ay, teka, si Julia, sagutin ko lang, ha? Sige. Hello, Jules. Napatawag ka, Ateng. Ano? Ay, bakit daw? Ay, teka, hindi naman pwede yan. Bakit naman kami... Hello? Hello? Jules? Julia? Hello? Binabaan ako, punyetang bruha yun. Bakit? Anong sabi? Ay... Ano? Anong sabi? May problema daw ba? Nagalit ba sa atin si Ma'am Dragona? Hindi. Ano? May mga nawawala daw na materyales sa pabrika. Tayo ang pinagbibintangan? Hindi naman, pero ang laki raw na naging lugi dahil doon kaya magtatanggal sila ng mga trabahador. Mars, wala na tayong trabaho. Ano? Sinasabi ko na nga ba may mga magnanakaw talaga sa loob ng pabrika. Ngayon, tuloy pati tayo damay. Ay, ibig ko sabihin, gusto ko naman talaga mag-resign na dun. Pero naman, di ba? Wala na tayong iba pang mapuntahan. Malas na buhay naman to, oh. Ay, kung kailan naman ako nagpasyang buhayin tong sanggol, saka naman ako nawalan ng trabaho. Mars, kaya natin to, ha? Makakahanap naman tayo uli ng trabaho Ay, sino naman ba itong tumatawag? Kakairita naman. Huwag mong sabihin badyos na naman to. Hello? Ay, Manang Consuelo, kayo pala. Pasensya na ho napatawag ho kayo. Ano ho? Anong ibig niyo sabihin wala na si Tia? Huwag naman ho kayo magbiro ng ganyan. Bakit? Ano raw nangyari kay Tia? Ha, Mario? Sige ho. Oo. Lecheng buhay naman to. Bakit ganun naman, Lord? Talagang sunod-sunod? Kanina lang tumawag si Julia para ibalita sa amin na tatanggalin na kami sa trabaho. Tapos ngayon, si Tia naman. Nasaan ang hustisya ron? Anong nangyari kay Tia, Mario? Wala na siya. Iniwan niya na rin tayo. Ano? Sigurado ka ba dyan? Baka naman nang-good time lang si Manang Consuelo. Mars naman, kung good time, dapat masaya. Pero paano wala na siya? Kaya natin to. Pagsubok lang to. Pero bakit naman kailangan talaga sunod-sunod, Lord? Baka hindi talaga para sa akin ang sanggol na to. Baka mas tama ngang ipalaglag ko na lang. Ha? Ano yun? Ha? Wala. Ang ibig kong sabihin, ano nang plano natin ngayon? Ay, puro na lang ako buntong hininga ngayong araw. Kaloka. Ayun na nga, pinapauwi nila tayo. Wala raw kasing mag-aasikaso ng burol at libing. Alam mo naman, tayong dalawa na lang ang natitirang kamag-anak ni Tia. Dahil wala na rin naman tayong trabaho. Wala nang dahilan para hindi tayo umuwi. Ganun ba? Hoy, huwag kang masyadong magpaka-stress ha. Masama sa bata yan. Hayaan mo, pagsubok lang to. Umuwi ka na lang muna sa bahay at magpahinga.
Tatawagan ko yung friend kong bakla para naman may kasama ka. Ikaw, saan ka pupunta? Pupunta ako sa pabrika. Hindi ako papayag na wala tayong makukuhang separation pay, no? Kahit yun man lang para may pamasahe tayo pa uwi sa atin sa baryo. Sige, ingat ka. Ay, hatid na kita sa sasakyan. Hindi na. Kaya ko na to. Malapit lang naman eh. Sigurado ka? Oo. Sige, ingat ka. Una na ako. Sinundan ng tingin ni Marian si Mario. Nalilingalinga pa sa kanya habang sumesenyas na mag-ingat. Nang makasakay na si Mario at masigurong nakaalis na, dali-daling tinawagan ni Marian si Ding. Ding, hello? Oh, Marian, napatawag ka. Kumusta? Gusto ko sanang magpasama sa'yo eh. Kung ayos lang. Kailan ba? Ngayon na sana. Oo, sige. Magkita na lang tayo sa may Alphamart. Malapit sa ospital. Antayin kita ron ah. Sige. Patawad. Pero hindi kita kayang panindigan, anak. Hindi ngayon. Hindi sa ganitong sitwasyon. Pagkababa ng tawag, saglit na natigilan si Mariana. Hindi niya gusto ang gagawing pagpapasya. Ngunit yun lamang ang nakikita niyang paraan. Batid niya magdurusa lamang rin ang bata sa sunod-sunod na kamalasang nangyayari sa kanilang dalawa ni Mario. Sigurado ka ba rito sa gagawin mo? Oo. Buo na ang loob ko. Hindi mo rin naman ako papanagutan, di ba? Alam ba to ni Mario? Hindi. At wag mo na sanang ipaalam pa. Ako na ang bahalang magsabi sa kanya. Sigurado ka ba talagang dito na yun? Iskinita na to eh. Mukha pang dead end sa dulo. Baka mamaya may holdapper pala dito. O baka naman gusto mo na akong ipapatay para wala ka ng responsibilidad. Hoy, sobra ka na. Siguro masama akong ama dahil hindi ko siya kayang panagutan. Pero hindi ako mamamatay tao. Dahil hindi pa siya sinisilang sa mundo. Kaya okay lang na ipalaglag ko siya. Ganon ba? Ha? Ano? Wala. Siguraduhin mo lang na hindi ito papaltos ah. Oo. Sabi ng kaibigan ko, walang mintis daw siya kung magtrabaho. Kahit kabuwanan na, kaya niya pa rin ipalaglag at wala raw mararamdamang sakit. Bakit? May problema ba? Wala naman. Bigla lang humilab ang tiyan ko. Gusto mo ba bumalik lang tayo sa susunod na araw? Hindi. Wala rin namang magbabago kahit ipagpabukas pa eh. Hindi mo pa rin naman ako papanagutan. Tumuloy na tayo. Pagpasok nila sa makitid na eskinita, mas lalo pang sumiti ang pagsakit ng tiyan niya. Mabilis din silang sinalubong ng nakakasulasok na amoy, kasunod ng kung anong malamig na humaplos sa likod niya. Sigurado ka ba talagang dito yun? Napakabaho naman. Oo, ito yung binigay niyang address eh. Ang dilim naman dito. At ang baho pa. Ayos ka lang? Oo. Hindi ko alam pero parang hindi maganda ang kutob ko sa lugar na to. Magandang hapon. Ginulat niyo naman ho kami. Pwede bang malaman kung anong sadya niyo rito? Malusog ang bata sa sinapupunan mo, iha. Bakit mo siya ipapalaglag? Ayos lang. Hindi niyo kailangan sagutin. Pasok kayo. Bakit parang nakita ko na siya noon? Yung ngiti niya. Siya ba yung nakita ko sa pabrika? Nagkita na ho ba tayo noon, Manang?
Bakit mo naman naitanong yan? Nanggaling na ba kayo rito dati? Hindi ho. First time lang ho namin dito. Maupo kayo. Ako nga pala si Manang Miranda. Ding ho. Ito naman ho si Marian ang kasintahan ko. Bakit parang nag-alangan ka pa? Marian, tama ba? Oho. Sumasakit ba ang tiyan mo? May paghilab pa ba? Paano niyo ho nalaman? Patingin ako ng kamay mo. Alanganing iniabot ni Marian ang kamay sa matanda. Pinulsuhan siya nito at tila ba natutuwa habang pinakikiramdaman ang pintig ng pulso niya. Aabutin pa sana nito ang tiyan niya, pero mabilis niya itong naiwasan. Sa tansya niya, nasa 50s ang edad ng babae. Mahabang itim na buhok, makinis pero maputla ang balat, at may presensyang nagbibigay sa kanya ng kilabot. Huwag ka matakot. Wala naman akong gagawing masama eh. Gusto ko lang naman maramdaman ng... Diyan ka lang! Paano kita hihilutin mamaya kung ayaw mong ipahawak sa akin ang tiyan mo? Tin, sigurado ka bang dito talaga yun? Marunong ba talaga siya? Matagal na akong naglalaglag ng mga sanggol. At simula noon hindi pa ako pumalya. Dati rin akong kumadrona. Pero dahil parati namang patay ang mga sanggol na pinapaanak ko, nagpasya na lang ako na maging aborsyonista. Nawala na ba ang pagsakit ng tiyan mo? Oho, medyo nabawasan na nga ho. Ay, mabuti kung ganon. Maghahanda lang ako sa loob. Maiwan muna kita rito, ha? Tin, wag na lang kaya tayong tumuloy. Kinakabahan ako eh. Nakahanda na ang lahat. Pwede ka nang pumasok. Ho? Sige na, dito lang ako. Hindi ako aalis. Hindi ho ba pwedeng sumama sa loob si Ding, Manang Miranda? Makakagulo lamang siya kung sasama pa siya sa loob. Pumasok ka na. Sige na. Nag-aalangan at bahagya pang nanginginig habang papasok sa loob si Mariana. Madilim na sa sala, ngunit mas higit na madilim sa loob ng kwarto. Agad niyang naamoy ang halimuyak ng pabango na pilit humahalo sa masangsang na amoy na bumabalot sa buong silid. Mahiga ka na rito. Para saan ho ang insenso at mga kandila na yan, Manang? Naputulan ako ng kuryente kaya yan na lang muna. At yung insenso, hindi pa kasi ako nakapaglinis kaya medyo amoy kulob dito. Pero kailangan ba talagang itim na mga kandila ang gamitin? Para naman akong alay sa ritual nito. At yung insenso, ang baho, hindi nakakatulong sa sangsang ng amoy ng kwarto. Ano pang ginagawa mo? Mahiga ka na nang masimulan na natin. Sandali lang ho. Kailangan ba talagang ikandado ang pinto? Ang paghilot ay hindi madali. Lalo na kung maraming istorbo. Kaya sige na. Mahiga ka na. Ang pinakaayoko pa naman sa lahat yung pinag-aantay ako. Pasensya na ho. Higa na! Oho. Sandali lang ho pala. Ano na naman? Ipapalaglag mo ba talaga yan o hindi? Bilisan mo na at nagugutom na ako. Ang tagal kong tiniis ang gutom ko para lang dito. Ho? Iha, normal lang yan. Lahat na nagpupunta sa akin dumadaan sa ganyan. Sige na, maupo ka na.
Alanganing naupo si Marian sa kama. Lalong kumapal ang usok ng insenso. Hindi na lang mabaho, kundi may haplos sa sentido niya na para bang hinihila siya sa antok. Nag-uulap ang paningin niya, ngunit agad siyang natigilan nang makita si Manang Miranda na unti-unting namumula ang mga mata. Nakalabas ang mahabang dila na parang tubo at tumutulo ang laway. Teka, tama ba itong nakikita ko? O dahil lang to sa usok ng insenso? Guni-guni ko lang ba to? Imahinasyon? Huwag mo labanan ng antok! Humiga ka na! Hindi. Parang totoo. Pati yung boses niya nagbago. Bakit ganun? Para akong nahihilo dahil sa usok ng insenso. Parang naninikip ang dibdib ko. Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Huwag mo nang labanan pa! Ding! Ding! Tulungan mo ako! Marian? Ano nangyayari dyan? Buisit! Ding! Ding! Tulong! Akmang susugod na si Manang Miranda kay Mariana nang mabilis niya itong naiwasan. Mabilis siyang tumakbo papunta sa pinto, ngunit nakakandado yun. Pilit niyang inangat ang malaking tablang nakaharanga, pero masyado yung mabigat, ni hindi man lamang umangat kahit kaunti. Ding! Ding! Tulungan mo ako! Ding! Marian! Ano nangyayari dyan? Hindi ko mabuksan ang pinto! Wala ka nang kawala! Ang tagal kong nagtiis! Ang tagal kitang minanmanan! Hindi! Diyan ka lang! Diyan ka lang! Ding! Ngayon wala ka nang kawala! Sa akin ka na! Hindi! Ito ang sayo! Mabilis na ibinato ni Marian ang lahat ng bagay na mahawakan niya kay Manang Miranda. Pero parang wala lang yun na sinasalag nito. Kinuha niya ang kandila at itinutok yun kay Manang Miranda. Subukan mong lumapit. Susunugin ko tong bahay mo! Anong problema? Hindi ba't gusto mo naman talagang ipalaglag ang batang yan? Pero hindi sa ganitong paraan! Halimaw ka! Marian! Ano bang nangyayari dyan? Buksan mo ang pinto! Diyan ka lang! Pwisit! Bakit pa hindi mabuksan ang pintong to? Huwag ngayon pakiusap. Kahit makalabas ka pa sa pintuang yan, alam mong wala ka nang kawala pa! Hindi ako natatakot sa'yo! Mabilis na humaba ang dila ni Manang Miranda. Ngunit bago pa siya maabot ito, buong lakas na inangat ni Marian ang tabla habang hawak pa rin ang kandila sa kabilang kamay. Pagtanggal niya ng tabla, agad niyang inihagis ang kandila kay Manang Miranda. Tumama ito sa mahaba niyang dila, dahilan para mapasigaw ang matandang aswang. Marian! Ano nangyayari? Halimaw! Halimaw! Umalis na tayo rito, bilis! Walang aalis! May halimaw! Wala nung oras, tara na! Ding, ano ba?
Oo, dito tayo. Yung pinto. Buisit. Saan na tayo dadaan? Ding, natatakot ako. Ano nang gagawin natin? Ting, bumabangon na ulit siya. Bilisan mo! Kumuha ka ng paraan! Ito na. Tulungan mo ako. Itulak natin yung pinto. Wala na kayong kawala pa! Ding! Ang tiyan ko! Lintik! Nastak pa yung pinto! Paano na? Diyan ka lang sa likod ko. Anong gagawin mo? Sisirain kong pinto para maagaw ko ang atensyon niya. Tuta ng sanggol naman talaga dyan sa sinapupunan mo ang puntirya niya. Bibilang ako ng 3. Pag sabi kong takbo, tumakbo ka na. Paano ka? Huwag mo na akong isipin. 1, 2. Saglit na umatras si Dinga habang nasa likod niya si Mariana. Bumuelo siya sandali bago binangga ang pinto hanggang sa bumigay ito. Ngunit bago pa siya makabangon, biglang sumulpot ang mahabang dila ni Manang Miranda diretso kay Mariana. Mabuti na lamang at mabilis na nakatayo si Dinga at naiharang ang sarili niya. Ding! Tumakbo ka na! Ah! Ding! Hindi! Umalis ka na! Alis na! Hindi! Hindi kita iiwan! Luminga-linga sa paligid si Mariana at doon sa lamesa nakita niya ang isang kutsilyo. Agad niya itong kinuha at buong tapang na pinuto ng mahabang dila ni Manang Miranda. Umalingaw-ngawang malakas na palahaw sa buong bahay at doon nila sinamantala ang pagkakataon para tumakas. Dito tayo, bilis! Doon tayo sa maraming tao. Sandali, tumatawag si Mario. Dito tayo. Hello? Mario? Hindi niyo ako matatakasan! Ding, kasama mo ba si Marian? Kanina pa ako tumatawag sa kanya, hindi siya sumasagot. Oo, kasama ko siya. Marian? Marian? Teka, anong nangyayari dyan? Tumatakbo ba kayo? Hoy, pag may nangyaring masama sa pinsang ko, talagang lagot ka sa akin, Ding! Narinig ko siya. Nasa paligid lang siya. Ding, nasa paligid lang siya. Shh, nandito lang ako. Ligtas tayo rito. Maraming tao. Hindi niya tayo magagalaw. Ding, ano ba talaga nangyayari? Nasaan pa kayo ngayon? Tatawagan kita ulit mamaya. Pauwi na kami. Ding! Ding, nandito siya. Nakita ko siya. Ha? Saan? Ayun. Nakaanyong tao na ulit siya. Lintik. Dito tayo. Bilis. Makikiran po. Makikiran. Pambihirang aswang to. Walang pinipiling lugar at oras. Kahit tirik ang araw at maraming tao, hindi man lang siya natinag. Halatang sanay siyang makihalubilo. Ang tiyan ko. Ha? Teka, anong gagawin ko? Ay, kabayo! Ay, sorry ho. Hindi ko sinasadya. Teka, ayos lang ba ang kasama mo? Namumutla siya at tila hirap huminga. Marian, kumapit ka lang. Dadaling kita sa ospital. Pasensya na ho. Nagmamadali ho kasi kami. Sandali, matutulungan ko kayo. Ho? Sumunod kayo sa akin. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Ding kay Mariana at sa babaeng nabangga nito. Halatang naguguluhan na kung dapat ba siyang magtiwala. Ayaw rin sanang sumama ni Mariana.
Ngunit alam niyang wala na silang ibang pagpipilian pa. Kaya't napilitan silang sumama. Dinala sila nito sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanila. Asan ho tayo? Matagal na ho akong nakatira rito. Pero ngayon lang ako napadpad sa lugar na to. Huwag kayong mag-alala. Nasa Laguna pa rin tayo. Hindi ko akalain na may talon pala rito sa lugar natin. Pero, paano kami napunta rito? Hindi ko maalala. Ang natatandaan ko, lumiko kami sa isang iskinita, palayo sa maraming tao tapos... Ding! Tara, ipasok mo siya sa loob. Oo. Dahan-dahan lang. Dito, ihiga mo siya. Maliit lamang ang bahay. Malinis at tila ba payapa. Mula sa bintana, tanaw pa rin ni Maria ng eskinitang pinasukan nila. Ang ipinagtataka lamang niya ay wala naman siyang nabalitaang may talon malapit sa lugar. Tanging ang kilala at sikat na bundok makiling lamang. May ilang sinasabing talon, ngunit matatagpuan lamang ang mga yon sa loob ng masukal na kagubatan. Maaari mo bang itaas ang iyong damit nang mabanyusan kita nitong langis? Manggagamot ho ba kayo? Baka mamaya kasi aswang din pala siya pero mas mukha namang maaliwalas ang mukha niya. Magaan din naman ang pakiramdam ko sa kanya at maganda rin siya. Salamat sa papuri. Ho? Hindi ako manggagamot, pero may kaalaman ako sa panggagamot. Ayan, ayos na. Maswerte ka. Matindi ang kapit nitong bata. Kahit madalas kang tumatakbo nitong mga nakaraan. At madalas din ang pag-iyak o pabago-bago ng emosyon, nanatili pa rin siyang malusog. Kaya ka pala pinagkakainteresan. Paano niyo ho nalaman na madalas akong tumakbo at umiyak? Halata ko sa mga mata mo. Siya nga pala. Heto, isuot mo itong puting balabal upang hindi ka pasukan ng lamig o lapitan ng masasamang elemento. Ano ho palang pangalan niyo? Napakaganda niyo ho. Para kayo nagliliwanag. Lalo na pag tinatamaan ng kulay kahit naliwanag ang mukha niyo. Mabilis na napataas ang kilay ni Marian sa mga sinabi ni Dinga. Pero hindi rin niya may pagkakaila na napakaganda nga nito, na para bang hindi tao sa ganda. Totoo rin namang tila nagliliwanag ang makinis nitong balat kapag tinatamaan ng liwanag. Ang pangalan ko ay Risa. Maaari niyo rin akong tawaging Aling Risa. Aling? Matanda lang ho yata kayo ng konti sa amin eh. O baka nga magkaedaran lang tayo. Mas matanda pa ako kaysa sa nakikita ninyo. Ano hong ibig niyong sabihin? Kanina, nang makabanggaan ko kayo, bakit kayo tumatakbo? Sinong tinatakbuhan ninyo? Ting, sasabihin ba natin sa kanya? Naniniwala ho ba kayo sa aswang? Aswang? Hindi kaya yun din yung aswang na nakasalamuha ko? Ho? Ha? Huwag niyo na lang hong intindihin yung sinabi ni Ding. Sandali. Bago kayo umalis. Ito, parati mo itong isuot. Mapoprotektahan ka niyan. Ano naman ho to? Anting-anting. Bigay yan sa akin ng kaibigan ko. Mabisa raw yan pangontra laban sa masasamang elemento. Sa palagay ko kailangan mo yan. Salamat ho. Ihahatid ko na kayo. Sa palagay ko kailangan nyo na ring umuwi. Marian, parati mong isusuot ang balabal at anting-anting na ibinigay ko sa'yo. At Ding, bantayan mo ang kasintahan mo.
Ang bata sa sinapupunan niya ay isang biyaya, kaya dapat ninyo itong pangalagaan. Paano kilala niya kami? Hindi pa kami nagpapakilala. May dahilan ang lahat ng bagay. May dahilan kung bakit sa dami ng tao kanina, sa akin kayo bumangga. Ano hong ibig niyong sabihin? Wala nang panahon. Magkikita pa naman tayo ulit. Tayo na. Muli silang dumaan sa makipot na eskinita. Ngunit pagdating nila sa dulo, natigilan sila. Hindi na yun ang daan kanina, kundi ang mismong kalsadang papunta sa bahay na nila. Paglingon nila kay Aling Risa, wala na ito roon at ang tanging sumalubong sa kanila ay ang nag-aalalang mukha ni Mario. Marian! Ay, Diyos ko! Saan ba kayo nang galing dalawa, Hading? Pinag-alala niyo ako, kaloka kayo? Paano? Nasaan na siya? Ha? Sinong siya? Paano nandito na agad tayo? Teka, epekto pa rin ba ito ng mga nangyari kanina? Ha? Hoy, 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 hoy! Andito ako, oh. Kausap niyo naman ako, ha? Ano ba talaga nangyari? Saan kayo nang galing? At bakit magkasama kayo? Minamaligno yata tayo. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Marian. Kung ano-ano kababalaghan na lang ang nangyayari. Paano na lang pala kung sundan ako noon? Kasalanan mo to. Kasalanan to ng batang yan. Ano? Dapat nung una pa lang talaga pinalagag mo na yung batang yan eh. Hindi ba't kaya nga nagpasama ako sa'yo? Para ipalaglag to? Pero saan mo ako dinala? Sa aswang na aborsyonista na yon. Sisisihin mo pa ang bata. Sino ba ang may gustong mabuo siya? Hindi ba't ikaw naman tong panayang yaya sa akin? Teka, sandali. Ano ba nangyayari? Ipapalaglag ang alin? Yung bata? Akala ko ba... Ano ba talaga nangyayari? Nawala lang ako sandali. Ang dami ng ganap na hindi ko alam. Pwede ba ipaliwanag nyo? Umalis ka na. Ayaw na kitang makita pa. Huwag ka nang babalik. Tapos na tayo. Hindi na sumagot si Dinga. Aligaga itong naglakad takbo palayo. At doon sa sandaling yun bumuhos ang emosyon ni Mariana. Para bang sa hinaba-haba ng araw, doon niya lang tuluyang nailabas ang lahat. Umiyak siya ng umiyak habang yakap-yakap pa rin siya ni Mario. At nang mahimasmasana, doon niya lang ikinuwento ang lahat. Hayop talaga yung Ding na yun. Buti na lang talaga tinapos mo ng relasyon mo sa kanya. Pero teka, hindi kaya yung aswang na umatake sa atin kagabi at yung aswang na aborsyonista, iisa? Hindi ko alam. Siguro. Pero isa lang ang sigurado ako. Matagal niya na akong minamanmanan. Matagal niya na akong punteriya, Mario. Hindi na tayo ligtas dito. Alam ko. Kaya nga nag-impake na ako ng mga gamit natin. Tumawag rin kasi kanina si Manang Consuelo. Pinamamadali niya na ang pag-uwi natin. Wala raw kasi mag-aasikaso ng burol ni Tia. Uuwi rin daw kasi yung anak niya galing sa ibang bansa. Kaya magiging abala na siya. Pero sandali, ayos ka na ba talaga? Oo, ayos na ako. Tingin ko, nakatulong din ang langis na binanyo sa akin ni Aling Risa kanina. Para din kasing gumaan ang pakiramdam ko nung binanyusan niya ako eh. Mabuti na lang talaga, no? At natulungan kayo ng Aling Risa na yon. Dahil kung hindi, baka kung ano na nangyari sa'yo. Kaya nga nagpapasalamat pa rin ako kahit papano. Pero, duda ko talaga. Hindi tao yung tumulong sa amin kanina. Kakaiba kasi siya eh. Tapos kanina, bigla na lang kaming nag-teleport. Binigyan pa nga niya ako ng anting-anting at balabal eh. Sabi niya, mapoprotektahan daw ako nito. Pero alam mo, Mare, may mga kwento nga rito sa lalawigan natin. Mga kwento tungkol sa mga diwata at engkanto, lalo na sa bundok Makiling. Sinasabing may naninirahang diwata doon. Engkantada raw na nagbabantay sa bundok at tumutulong sa mga inosente.
Minsan nagpapalat kayo sila at nakikihalubilo sa mga tao. Baka siyang tumulong sa inyo kanina. Hindi ko alam. Pero kung ano man siya, malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Yung nilakad mo pala, kumusta? Anong nangyari doon? Wala. Kailangan pa raw maghintay ng 30 days. Isa pa yun eh. May naipon naman akong pera kahit kaunti dyan. Pwede natin yung gamitin pamasahe pauwi sa atin. Ako rin naman may naipon kahit papaano. Ay, ano yun? Mario, hindi kaya nasundan niya na ako agad? Pero 4:00 pa lang. Maliwanag pa sa labas. Mario, ano nang gagawin natin? Kailangan na natin bumiyahe. Ngayon na. Wala nang sinayang na panahon sina Mariana. Mabilis silang nag-alsa balutana at nagtungo sa terminal ng bus. Sakto namang pagdating ni Lerona, sila na lamang talaga ang hinihintaya. Kaya nakalis na rin ito kaagada. Madilim na nang makarating sila sa baryo nila. Pero buti na lamang at malapit lamang sa pangunahing kalsada ang bahay nila. Ay, sariwang hangin. Malayo sa magulong lunsod. Ay, kaloka. Siguro naman hindi na tayo masusundan ng aswang na yun dito, no? Ay, sana nga, Mars. Sana nga. Akin na. Tulungan na kita. Ako nang magdadala ng iba. Ay, hindi na. Ako na, buntis ka. Kaya magtigil ka. Hindi naman mabigat tong isa eh. Shh! Ano ba? Mga bastos! Bitiwan niyo nga ako! Ay, natatanaw ko na si Manang Consuelo. Tara na. Sandali. Oh, bakit? Parang nakikilala ko yung Ali doon. Ha? Saan? Ano ba? Hindi niyo ba talaga ako bibitawan? Siya yun! Si Aling Risa! Sigurado ka ba dyan, Mars? Oo. Tara, tulungan natin siya. Hoy! Layuan niyo nga si Aling Risa! Mga loko yun ah! Si Raulo! Ayos lang ho ba kayo? Oo, salamat sa tulong ninyo ha. Napakabuti niyo naman. Hindi niyo ho ba ako nakikilala? Ako ho ito, si Marian. Hindi eh. Nagkita na ba tayo dati? Oho, sigurado ho ako. Kayo ho yung tumulong sa amin ni Ding kanina. Naku, pasensya na. Pero marami lang talaga akong kamuka. Hindi rin Risa ang pangalan ko. Ako si Maria. Aling Maria. Maria? Pero... Mars, baka naman kamukha niya lang. Nga pala, ako naman ho si Mario. Mario sa umaga, Maria naman sa gabi. Ano palang ginagawa niyo rito? Gabi na ho delikado. Lalo na't medyo liblib na tong baryo namin. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya talaga yun. Pero baka ayaw niya lang talagang ipaalam kung sino siya. Pero bakit? Naliligaw kasi ako eh. Nagtanong ako roon sa mga tambay, pero pinagtripan lang ako ng mga buwisit. Ganun ho ba? Saan ho ba dapat ang punta nyo? Sa lungsod. Pero mukhang dumaan na ang huling bus. Ay, oo. Wala nang bus ng ganitong oras. Saan na ho kayo tutuloy niyan ngayon? Sa amin na lang ho. Pwede kayong tumuloy sa amin pansamantala. Mars naman, hindi nga natin kilala yan eh. Baka mamaya modus pala niya yan, no? Pero sigurado talaga ako eh. Siya si Aling Risa. Hindi ako pwedeng magkamali. Kamukhang kamukha niya. Ano ka ba naman? Sinabi niya na nga na kamukha niya lang, di ba? Hindi ko sigurado kung bakit niya sinasabi na ibang tao siya. Pero ang lakas talaga ng pakiramdam ko na siya yun. Naalala mo yung sinabi ko na parang hindi siya tao? Yung presensya niya at yung presensya ni Aling Risa, halos parehas na parehas. Isa pa, kung sakaling mali nga ako, mukha naman siyang mabait.
Tsaka ngayong gabi lang naman eh. Kaya sige na, Mars. Pumayag ka na. Ay, siya. Sige na. Pero isang gabi lang, ha? Oo. Pwede ho kayo manatili sa amin kahit isang gabi lang. Talaga? Naku, napakabuti niyo naman. Wala ho yun. Tayo na ho. Nga pala, bagay sa'yo ang kulay ng balabal mo. Bagay sa'yo ang puti. Hindi ho ba talaga kayo si Aling Risa? Bakit mo naman nasabing ako siya? Magaan din po kasi ang loob ko sa inyo eh. Manang Consuelo, nandito na ho kami. Agad silang sinalubong ng isang matandang babae. Inaya sila nito sa loob ng bahay at pagpasok pa lamang nila ay agad nang sumalubong sa kanila ang mga taong nakikiramay sa kanilang tiya. Sino palang nakaburol? Ang tiya po namin. Siya ho ang nag-alaga sa amin ni Mario nung mamatay ang mga magulang namin. Nakikiramay ako. Salamat po. Mars, magpahinga ka lang muna dyan, ha? Hindi pwedeng ma-stress sa'yo. Ako nang bahalang mag-asikaso ng mga bisita sa labas. Paano ako? Anong gagawin ko, Mario? Maria. Maria ang pangalan ko. Mga agaw ka ng pangalan. Eh di, Tokayo na lang ang tawag ko sa'yo. Sige, total bisita ka rin naman. Samahan at bantayan mo na lang yung Mars ko. Pag may nangyaring masama sa kanya, ikaw ang sisisihin ko. Inchendes? Oho, sir. Ay, ma'am. Alam mo, Aling Maria, hindi ko ho alam pero ang gaan ng loob ko sa inyo. Ako rin naman eh. The feeling is mutual. Kwentuhan nyo naman ho ako ng tungkol sa inyo. Taga saan ho ba kayo? Basang nagkwentuhan lamang sina Marian at Aling Maria. Pero habang mas lumalalim ang gabi at unti-unti nag-uwian ang mga bisita, bigla ring nakaramdam ng kakaiba si Mariana. Pinagtasan siya ng balahibo at muling bumalik ang pakiramdam na parang may nanonood sa kanya. Marian, ayos ka lang ba? Hindi ko ho alam. Pero parang biglang nagtataasan ng mga balahibo ko. Baka dahil ho malamig lang. Mars, kain na tayo. Nagsiuwian na lahat ng bisita. Magsara na rin tayo. Sige, susunod ako. O sige, huwag mong kalimutang isaray ang bintana, ha? Aling Tokayo, tara na. Tulungan mo ako. Sige, ano bang gagawin? Naiwang mag-isa roon si Mariana habang nakatanaw sa malawak na talahiban mula sa bintana. At mula mismo sa dilim, napansin niya ang tila dalawang pares ng pulang mga mata na unti-unting lumitaw. Kasunod nun ang marahang pag-ihip ng hangin na may kasamang masangsang na amoy, dahilan para kilabutan siya. Ano bang iniisip ko? Hayop lang yun. Imposibleng masundan niya ako rito. Tama, imposible yun. Mars, sarado mo na yung bintana at kakain na tayo. Ha? Oo, nariyan na. Oh, anong problema? Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang. Oy, ano pang iniintay natin? Sibog na! Narito na siya. Ha? Sino hong narito na? Ha? Wala. Ang sabi ko, mukhang masarap ang mga niluto mo. Pero bago tayo kumain, ayos lang ba kung magbudbud muna tayo ng asin sa paligid? Asin? Para saan ho? Nararamdaman mo rin ba siya? Nararamdaman? Sino? Hindi. May pamahiin kasi kami na kapag may patay, lalo na pag may buntis, mas ligtas kung magbubudbud tayo ng asin sa paligid ng bahay o sa bawat sulok, lalo na sa mga bintana.
Ano pala yung sinasabi mong naramdaman mo, Marian? Wala ho yun. Ang ibig ko hong sabihin, yung malamig na hangin. Ramdam nyo rin ho ba? Parang may bagyo, no? Ang lamig ng hangin eh. Oo nga. Siguro dahil din mapuno rito kaya malamig ang simoy ng hangin. Meron ba kayong hindi sinasabi sa akin? Wala ah. Kain na nga tayo. Maglagay pala muna ng asin. Tara ho, Aling Maria. Tulungan ko na ho kayo. Pagkatapos nilang magbudbud ng asin sa paligid, kumain na rin sila at nagpahinga. Ngunit nang patulog na sana si Mariana, nakarinig siya ng mahihinang kaluskos mula sa labas. Sinubukan niyang sumilip sa maliit na siwang sa dingding, ngunit wala naman siyang nakita. May problema ba? Bakit hindi ka makatulog? Para kasing, ewan ko, paranoid lang yata ako. Huwag ka na kasi mag-isip ng kung ano-ano. Tulog na tayo. Sige. Ano yun? Narinig mo ba yun? Oo, parang galing sa sala. Si Cha. Mabilis silang kumaripas ng takbo palabas ng sala. Ngunit agad din silang natigilan nang wala naman silang kahit na sinong nakita roon. Tinignan din ni Marian ang kwarto ni Aling Maria at gano'n na lamang ang gulat niya nang wala na ito roon. Si Marian at Mario kasi ang magkasama sa isang kwarto, habang nasa kabilang kwarto naman si Aling Maria. Aling Maria! Aling Maria! Asan na siya? Mars, wala namang tao sa sala. Wala si Aling Maria sa kwarto niya. Ano? Saan naman siya nagpunta? Hindi ko alam. Baka nasa labas. Ano naman ang gagawin niya sa labas? Ano yun? Parang tunog ng pagaspas ng pakpak. Mario, masama ang kutob ko rito. Paano kung may nangyari ng masama kay Aling Maria? Paano kung natunto na tayo ni Manang Miranda? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan, kaloka. Ang layo pa naman ng mga kapitbahay natin. Wala ba siya sa kusina? Baka nandun lang. Wala, tinignan ko na. Ayun na naman. Kumalabog na naman. Shh! Paabot nga ng itak dyan sa dingding. Ito, ano nang gagawin natin? Dito ka lang. Sisilip ako sa bintana. Sandali, yung balabal ko, kukunin ko lang. Sige, bilisan mo. Nakuha ko niya. Shh! Narinig mo ba yon? Oo, parang tunog ng mabangis na hayop. Dito ka lang. Teka, saan ka pupunta? Tatagain ko ang hayop na yun. Ano? Biro lang ito naman. Sisilipin ko lang. Bantayan mo yung kabaong ni Cha. Ha? Baka bumangon yun. Mars naman, ngayon mo pa talaga nakuhang magbiro? Bigla silang natigilan nang may marahas na bumagsak sa bubungan. Kasunod noon ang mahinang pag-ungol ng tila malaking hayop. Mabilis silang lumapit sa kabaong ng tiyahin. Pero maya-maya lamang ay may narinig ulit sila. Boses yun ni Aling Maria mula sa labas. Ngunit tila may mali sa boses nito na tila ba nakakakilabot. Boses yun ni Aling Maria. Sigurado ako. Diyan ka lang sa likod ko. Sisilipin ko sa bintana. Huwag niyong bubuksan ang bintana. Aling Maria? Akala ko ba? Ay, kung nandito kayo, sino yung nasa labas? Hindi ako yun. Huwag niyong buksan ang... Mario! Mabilis na tumilapon si Mario palabas ng bintana nang may biglang humila sa kanya. Nang silipin nila, doon nila nakita ang isang nakakakilabot at nakakatakot na nilalang.
May mahabang dila, pulang mga mata, malalaking pakpak na parang sa paniki, at itsurang kahindik-hindik. Hawak-hawak nito sa legang naghihikahos na si Mario. Masaya ka bang makita ulit ako, Marian? Bitiwan mo ang pinsan ko! Halimaw ka! Hindi ba't sinabi ko na sa iyo, wala ka nang kawala pa sa akin? Tumakas ka na, Marian. Takas na. Hindi mo makukuha ang anak ko! Pabagsak na sinara ni Marian ang bintana at mabilis na kumaripas ng takbo patungo sa pinto. Pero agad ding natigilan nang biglang sumulpot mula sa kung saan ang aswang. Sinakal siya nito sa leeg habang unti-unting humahaba ang dila nito. Napapikit na lamang siya at nang akala niya'y katapusan niya na, nang biglang umilaw ang anting-anting niya. Mario! Ah! Bitiwan mo ako! Ang anting-anting na yan! Marian! Hindi ako makahinga! Pakawalan mo ang mari ko! Kahit hirap tumayo, sinikap ni Mario na abutin ang itak at ibinato ito sa aswang na siya namang mabilis na humiwa at pumutol sa mahabang dila nito, dahilan para mabitiwan niya si Mariana. Pero agad din silang natigilan nang muli itong humaba. Anong... Hindi! Mario, kailangan na nating umalis! Bilis! Tumayo ka na dyan! Hoy! Halimaw! Aling Maria! Tumakas na kayo. Ako nang bahala sa kanya. Pero... Etong sa'yo! Mabilis nilang ginamit ang pagkakataon upang makatakas sila. Sinubukan nilang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Mabuti na lamang at pinatuloy sila ni Manang Consuelo. Doon din ginamot nito ang mga natamong sugat ni Mario. Manang, kayo na humunang bahala kay Mario. Babalikan ko lang si Aling Maria at baka kung napaano na siya. Ano? Hindi. Pasensya na, pero kailangan ko siyang balikan. Marian, bumalik ka rito. Kailangan kong makasiguro na mapapatay ang lintik na Manang Miranda na yun. Patutunayan ko sa'yo na nagkamali ka ng buntis na hinamon. Manang Miranda! Ako ang kailangan mo, di ba? Lumapit ka rito nang mataga kita nitong itak na may anting-anting. Marian? Mukhang nanghihina na si Manang Miranda. Pagkakataon ko na to. Bakit bumalik ka pa? Umalis ka na! Alam kong ikaw yan, Aling Risa. Hindi ko alam kung anong tunay mong dahilan kung bakit mo kami tinutulungan. Salamat ho, pero sinasagad ng demonyong to ang pasensya ko. Mabilis na sumugod si Marian kay Manang Miranda. Pero mabilis itong nakaiwas. At akmang aatakihin na sana si Mariana nang biglang sumabog ang nakakasilaw na liwanag na nagmumula kay Aling Maria, dahilan upang pumalahaw ang halimaw. Nang mawala ang liwanag, nakita na lamang niyang nakabulagta na si Manang Miranda at wala ng buhay. Paanong... Nangihina na siya. Kaya madali na para sa akin patayin siya. Teka, bakit ka pa bumalik? Tama ko.
isa kang tiwata. Mali ka. Isa akong engkantada. Pero bakit? Bakit mo kami tinulungan? Hindi ko naman talaga intensyong makialam. Pero may pagkakautang din ang aswang na yan sa isang taong lubhang mahalaga sa akin. Siya ba ang may-ari ng anting-anting? Sa wakas, naipaghiganti ko na rin siya. Paano na ngayon? Paano namin ipapaliwanag sa mga taong bangkay niya? Huwag ka na mag-alala. Ako na ang bahala dyan. May kung anong inusal si Aling Maria habang nakalahad ang palad sa ibabaw ng bangkay ni Manang Miranda. At maya-maya'y bigla yung lumiyaba at natupok hanggang sa maging abo. Ligtas ka na. Maraming salamat. Paano ko makakabawi sa kabutihan mo? Ingatan mo na lamang ang bata sa sinapupunan mo. Sapat na yon. Ang bata na yan, isa siyang biyaya na dapat mong pahalagahan. Oo, gagawin ko. Sige na, balikan mo na si Mario. Hinahantay ka na niya. Ipainom mo rin to sa kanya. May kung anong maliit na bote ang biglang nabuo sa kamay nito. Kinuha yun ni Mariana at agad na binalikan si Mario. At nang ipainom niya ito, tila isang himala na gumaling ang lahat ng sugat nito. Mabilis nilang binalikan si Aling Maria o mas tamang tawaging Aling Risa para sana magpasalamat. Ngunit wala na ito roon. Tanging ang tumpok ng abo na lamang ni Aling Miranda ang naroon at ang papasikat na araw. Matapos ang bangungot na sinapit nila kay Manang Miranda, unti-unting bumalik ang katahimikan ng baryo. Bagamat may mga bulong-bulungan tungkol sa kakaibang nilalang na sumalakay noong gabing yun. Mabilis din naman itong napagbulaan ng baka hayop lang na naligaw mula sa gubat. Si Manang Consuelo at ang ilang malalapit na kapitbahay na nakasaksi ng tunay na nangyari ay pinili na lang ding manahimik. Dahil hindi rin naman nila alam kung paano ipapaliwanag ang totoong nangyari. Batid ni Maria na marami pang katanungan si Mario. Maging siya mismo ay marami ding gustong itanong sa engkantada. Pero mas pinili na lamang nilang manahimik. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik na sa ayos ang lahat. Nagpasa silang magpinsan na huwag nang umalis sa baryong yun. Dahil wala na rin kasi mag-aasikaso sa negosyong iniwan ng kanyang tiya at sa maliit nilang lupain doon. At wala na rin naman silang trabahong babalikan pa sa lungsod. Samantala, si Ding, siguro dulot ng takot at konsensya, ay hindi na muling nagpakita pa. Tinanggap na lamang ni Maria na hindi na sila muling magkakabalikan. Mas pinagtutunan niya na lamang ng pansin ang anak niya. At kahit pa lumaki itong walang ama, alam niyang hindi ito magkukulang. Dahil nariyan naman si Mario na bagaman bakla ay handang magpakaama para sa kanyang anak. Natutunan ni Maria na ang buhay, lalo na ang bata sa sinapupunan, ay isang biyaya na dapat pahalagahan at hindi dapat basta isuko dahil lamang sa takot, kahinaan o maling impluwensya. Natutunan din niya na hindi lahat ng tumutulong ay mabuti at mahalagang maging maingat at mapanuri sa mga taong tumutulong na may lihim na masamang intensyon. Sa kabilang banda, ang tunay na kabutihan, kahit mula sa hindi mo inaasahang nilalang, ay makapagliligtas ng buhay. Sa huli, ito ay naging paalala na ang tapang, pagmamahal at pagpili sa tama ay higit na malakas kaysa sa kasamaan. At ang kabutihang ibinibigay mo ay babalik sa iyo kahit hindi mo inaasahan. Wakas.